sa pamumuhay ng tao ang malinis na tubig. Pero hanggang ngayon, marami pa ring Filipino ang walang akses sa maayos at malinis na tubig. Kaya naman to the rescue ang grupong Waves for Water, isang international non-governmental organization. Ang mission nila, ma-improve ang pamumuhay ng bawat Pilipino by providing them with clean water supplies. Nagsimula ang operations nila sa Pilipinas matapos manalasa ang bagyong Yolanda noong 2013. Aktibo ang Waves for Water sa pagtulong sa mga komunidad at pagtugon sa mga sakuna. Sa ngayon, 82 provinces na ang nalibot nila. 106 water catchment system ang naipatayo, 23,910 water filters ang naidistribute, at 2 million Filipinos ang naservisyohan. O diba? Sobrang amazing! Pero paano nga ba nila nalilinis ang tubig? Alamin natin yan sa Techie Yarn. Ibang klase ang galing ng NGO na ito. Sobrang saludo po ako sa inyo. Yes, pero Emma, curious ako kung paano nila nalilinis na yung mga tubig na sinasabi natin at ginagawang drinking water. Ginawa nilang potable ito. Kaya dahil dyan, makakasama po natin ngayon si Jenica Dizon Mountford, ang Country Director ng Waves of Water. Hi, Jenica. Welcome dito sa Kada Umaga. Good morning, Jenica. Thank you for accepting our invitation. Kailangan na kailangan natin to ngayon, lalo na El Nino, di ba? Pero unang-una sa lahat, ano ba itong Waves of Water? So actually, it's Waves for Water. Ang Waves for Water po ay isang international NGO. So kami po ay nagsimula sa Pilipinas magserbisyo noong 10 years ago. So that's 2013. Actually, kaka 10 years old lang namin noong November. Wow. So dahil sa Super Typhoon Haiyan or Yolanda, so ang Waves for Water, ang pangunahing layunin niya, ang main goal is to provide access to clean water, but we take a holistic approach. So it's not just, hindi lang siya tubig, pero water, sanitation, so toilets, hygiene, and hygiene promotion, hand washing. So WASH yung acronym nun. Nice. No, Waves ang for galing. Water. Ang galing din yung name niya and the concept itself. Correct. And ito how does that even work? Kasi we're very curious and how accessible this is for everybody here in the Philippines. I think we were talking off-cam na marami ng mga provinces na meron natulungan na po kayo. Diba? Can you tell us about it? Yes, so dun sa introduction na sabi natin na nationwide po yung presence ng Waves for Water. Kami po ay nasa 82 provinces na ng Pilipinas. 82 provinces na. Wow. Pwede bang mas i-detalye mo pa sa mga kada natin para mas maintindihan nila kasi baka akala nila you're just bringing this sa town and then kinukuha nyo rin. Oo nga, let's explain the process. Pwede mo ikwento ano ba yung process, ano ba nangyayari when you go to one particular town or place? So, kadalasan kasi yung mga community na sineserbisyohan namin, nangangailangan ng tubig na malinis. So, usually may water source sila. Either may river, may stream, so may ilog, o kaya may balon na kinagkukunan nila ng tubig. Pero minsan, nagpapakulo pa sila at para maiwasan yung pagkakaroon ng sakit from the dirty water. Kasi ang water nila ganito. So, as you can see, very turbid siya or may halo ng lupa. Lalo na pag malakas yung ulan, lumalabo yung tubig nila, nakahalo yung mga dumi ng hayop, minsan ng tao. So, ganito na siya ka-murky or labo. And wala sila usually yung ibang pwedeng mapag-inuman, ganito pa rin yung water source nila. So, ang dinedeploy namin is yung mga filters. So, ito yung backbone ng projects and papakita ko kung paano siya gumagana. Sure, yes, please. So, ito yung typical setup niya. Nasa timba siya para hindi siya intimidating tingnan. Diba? Lahat naman familiar sa timba. Lalagay nila yung tubig na inigib nila dito. Tapos, ibababa nila to. Lalabas na yung tubig malinis. Pwede nang inumin. Wow. Pero para mapakita, pwede rin siya i-attach sa mga bote. So, Hanggang ganito ilang siya. beses pwede gamitin ito? So actually, itong filters, so ito siya. So maliit lang siya, di ba? Parang kasing laki ng kamay. Pero very super handy. pino nung butas niya. So parang tela, super fine. Yung pore size na yung mikrobyo na nagdadala ng sakit, di na nakakalusot. So protozoa, cysts that bring typhoid, cholera, salmonella, lahat yun natatanggal. Lalo ngayon, di ba, sa gastroenteritis, Yes, may outbreak doon sa Baguio na buti na lang na-address na. So, ayan, papakita natin para makita ng mga kada din natin. So, yung filter, hindi siya kailangan ng kuryente, hindi niya kailangan ng baterya. So, very apt siya for communities na hindi kailangan, na walang infrastructure.
walang kuryente, walang water. So, nasa liblib or remote areas remote talaga. areas, correct. So, ito, gagawin kitang assistant. Pakihawak ang baso. And then, ituturo lang siya pababa. Tapos, ayan na. Ilang beses mo kailangan i-filter or yun Kitang-kita na mo, yun? yun. Kitang-kita mo yung pagkakaiba. Wow. Wow! Yung lumabas. And ito, potable na to. So, ako iinom ako. Ang galing. Wow! So, marami na akong nainom na tubig. For 10 years, for 82 provinces. Yeah. Malusog pa naman tayo. Why not? Game ka ba? Game! Okay. So, madali lang siya gamitin. As ambassador of SDG? Yes. Wow! So, this is directly related to SDG 6. Yes. Access to clean water and sanitation. Yun. Perfect, Ems. Because access to clean water, di ba, is about health. We need that, yes. Kung wala kang tubig, wala kang kalusugan, lagi ka nagkakasakit, paano mag-aaral ang bata, paano makakatrabahong matanda? So, ilang beses mo tulong ito pwedeng gamitin? So, At paano eto- mo malalaman na hindi na siya pwedeng gamitin? Titigil lumabas yung tubig. Ito, cheers. Cheers! Ang galing. O, di ba? Wala siyang Wala. lasa Wala siyang or lasa, amoy na lupa. nothing. Yeah, because you can tell kapag amoy lupa or may halo. Kasi dati naman umiinom ako sa sa gripo. Hindi lang talaga ngayon kasi iba na rin yung, Yes, diba? hindi mo Ngayon. masigurado yung Oo. quality ng tubig. Pero itong filter, sinisigurado niya na lahat ng mikrobyo na nagdadala ng sakit, kasi isipin mo yung diarrhea, cause pa rin siya ng death. So itong filters, ang tanong mo kanina, di ba? How long? Yes, how long? So, minimum of Durability. 5 years, but can reach up to 10. So, sobrang useful niya. Kasi, at saka ang laki ng savings mo sa bakong bumibili ka. Totoo yan. And hindi naman lahat may kakayahan Paano para yung bumili. iba sa kanila? Gusto nila ilagay yan sa kanilang gripo, ganyan, sa faucet nila. Pwede ba yun? So, merong yung mga plastic na gripo, kasya siya yung attachment. Pero ito kasi, para masishare siya sa mga kapitbahay, o kaya communal siya na pinagkukunan ng drinking water, Nice yun. pwede siyang i-share. And na-mention mo, so, di ba, saan napunta yung dumi? Yes! Oo. Di ba? So, gagamitin lang natin yung malinis na tubig. So, eto. Kailangan lang malinis na tubig yung gagamitin mo. And then, yung kit, so kapag dinadala namin to sa mga community, tinetrain namin yung leaders kung paano gamitin. Paano i-set up, paano ang training. So, each system, so kasi NGO kami, hindi namin to binibenta. So, hindi tayo okay. nagpa-product demo to sell. okay. But this is to More on encourage, helping. yes, to encourage people to donate, organizations, private sector, para tumulong, para maging reality yung clean water access para sa lahat ng Pilipino. Nice. right. Galing, Jenica. So yung paglinis lang niya, kung saan napunta yung dumi, iba-backflush mo lang siya. Kung dito lumabas yung malinis na Malinis. tubig, dyan mo rin siya bobombahan ng malinis na tubig, tapos pipersahin mo lang siya. Yun! So yan lahat yung hindi natin nainom. And 'di ba, hindi lang to madumi, hindi natin alam yung sakit na nahalo dito, 'di ba, nadala ng Correct. dumi Oo. at mikrobyo. Okay, next! When we look at it. Ano pa lang, Scary, una pa lang but ito- yan Yes, oo. Natakot. When you look at this. Alam mo nung Hindi ka ba natakot? Alam mo nung pagkasabi mo, scary na takot. No, pero naman yung isa. Alam mo pa, ano kasi, mahilig akong maglasa ng tubig. So tinitikman mo talaga yung May mga iniinom tubig mo. kasi na, ay may lasa to. Parang Actually, may iba. mga tao gano'n Oo, naman may talaga. ganun ako. Oo, totoo yun. Anyway. Hindi ako masyadong ganyan. Hindi ka ganun. Hindi ako sensitive sa mga super Sensitive lasa. kasi ako. Sensitive, girl! Anyway, Here we go. let's move on. This one, ma'am. So Ano this to? one naman, ito yung portable hand washing station. So hindi lahat ng lugar, 'di ba, may gripo. Hindi lahat ng lugar may piped water system, water infrastructure. So ang mangyayari, ito para lalo na sa mga public schools or households na walang connection, pero syempre 'di ba, hand washing, ito pa rin yung pangunang defense, first line of defense against spread of disease. 'Di ba, bago magkabakuna, hand washing sinasabi para hindi magkalat yung Yes. COVID. So ganun with other viruses, sicknesses. So how this works, 17 liters ang nakalagay na tubig dito, but low flow. So pwedeng hindi siya touch point, pwedeng gamitin mo yung braso. So hugas ka. Oh. So hugas ka, tapos sabon. So ayan, pwede kayong maghugas kung gusto maghugas. And then isarado siya gamit ulit yung braso. And then may tissue tayo dito.
Ang magaling din dito, nasasalo niya yung maruming tubig. So yung mga lugar na water stressed or water scarce, hirap sa tubig, pwede na itong gamitin pang linis, pang flush, walang nasasayang. True. Good din siya for areas na mahina yung pressure. Minsan kasi sa taas, sa building ng mga public school, hindi umakyat yung tubig. Yeah. Sa baba lang may tubig. So after nila gumamit ng CR, meron silang chance para maghugas ng kamay para hindi kumalat ang sakit. So this is for hygiene promotion. Nice. Okay, next. Andito naman tayo sa toilet. Okay, So, pasintabi muna tayo kasi may mga Baka may nag-aalmusal o kumakain. kaya mga maagang nanananghalian, pasintabi po. Pero kailangan natin itong i-discuss kasi very important din to sa atin. yes, So, so Jenny? sanitation naman tayo. Di ba sabi natin holistic yung wash, water, sanitation, and hygiene approach. So ito, water efficient din ang toilets. Di ba? If sanay tayo sa probinsya, yung mga toilet natin, ceramic, yung white na porcelain minsan. Tapos, anong ginagamit natin pang flush? Di ba timba lang? Yes. Timba na binubuhusan. So, average nun 15-20 liters na iniigib pa. So, minsan, hindi na lang gagamit ng toilet kasi walang tubig pang flush. Or sayang, di ba, yung inigib nila, panggamit na nila yung pangluto, pangligo. So, nangyayari sa ibang lugar, they resort to open defecation or dumudumi sila kung saan na lang, di ba? Hindi sa tamang palikuran. So, what we promote with these Sato toilets, so ito is from Happy Tap, this is naman from Sato, the toilet manufacturer. Ang ginagawa is water efficient siya. So, imbis na isang timba, ito yung mechanism niya sa ilalim, may trapdoor. So, Yun makikita yung nasa mo, baba niya. Yes, nasa loob, oo. So, may counterweight siya. So, ibig sabihin, imbis na 20 liters ng tubig ang ipa-flush, half a liter na lang. So, 1/3 ng yung 1.5 mo. So, it saves you water. Meron lang siya sa ilalim na trapdoor. So, kapag umihi o dumumi, Pag bumigat na siya. bumigat na siya, bababa na siya, hindi mo Galing, kailangan ng maraming tubig. Tapos magsasara siya ulit kasi may weight dito. Amazing. So, yun yung Kasi minsan pinapromote nakailang namin. timbangan na ayaw pa rin. Yes, oo. Emma kasi... Experience mo ba yun? So, ito naman, diretso lang din yung kanyang septic Thai tank. food ba yan? Thai food. Kapag napasarap ang kain. So, ayan. Ito yung mga programa namin na dinadala sa mga community para ma-promote yung kalusugan or yung health. Kasi, di ba, access to clean water, sanitation, and hygiene, game changer siya. Yes. Kapag yung mga bata hindi nagkakasakit, nakakapag-aral. Yung mga matatanda, hindi nagkakasakit dahil sa maduming tubig, mas nakakapagtrabaho. So, yung opportunity na magkakaroon sila ng access to, sobrang lumalaki at dumadami. Kasi yung basic human right, na karapatan naman nating lahat magkaroon ng tubig, meron sila. Thank you, Jenica. Thank you, Please Jenica. invite our kadas kung gusto nilang suportahan itong organization ninyo para mas marami pa tayong matulungan. Tama. So, kanina po ang sabi natin, 1 in 10 Filipinos, o yung mga kababayan po natin, walang access sa clean water. Pero ibig sabihin po niyan, 9 out of 10 can help. So, kayo pong nanonood, kung may kakayahan po tayong mag-donate, pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin. Mag-like po tayo sa Facebook or Instagram at Waves for Water Philippines. Kung may alam din po kayong komunidad na nangangailangan ng access to clean water or hygiene and sanitation solutions, pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa amin via social media, Facebook or Instagram, at sa email po namin, philippines@wavesforwater.org. Thank you very Maraming much, salamat Miss din. Jenica. We hope to work with you soon at sana makasama kami sa community Imbitahin namin kayo sa aming mga project. Thank you very much. Napaka-useful ng inyong information na naibahagi ngayong umaga. Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.